Hello mga idol, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Lahat ng mga comments ninyo ang nagbibigay lakas sa akin para magpatuloy sa pag-recap. Habang sila ay patuloy na naglalakad sa loob ng gates, mayroon isang maliit na nilalang na muntikan na nilang matapakan. Ilang sandali pa, sinabi ni Choi sa kanya na ang mga halimaw na lumilitaw sa gate na ito ay ang mga Swamp Lizard Men. Sila ay malaking tribo na nahahati sa mas maliit na puwersang militar. Dahil nasa pasukan pa lamang sila, malamang na makikita muna nila ang mga mas maliit at mas mahihinang puwersa na mga uri ng nilalang. Dagdag pa niya, kadalasan sa kanila ay nasa grupo ng mayroong bilang na 20. Kaya't dapat sila magmadali upang patayin sila at magpatuloy. Matapos tinitigan ni Taekyang si Choi, alam niya kung gaano ito kayaman, pero iniisip niya kung hindi ba parang sobra naman niyang minamaliit ang isang D-rank na gate. Dahil ang mga Swamp Lizard Men ay hindi naman kilala bilang mga mahihinang halimaw. Bagaman hindi pa siya nakakita ng ganitong uri sa personal. Kaya't nang sandaling yon, napagtanto niya na mukhang malaki ang tiwala ni Choi sa kanyang sariling kakayahan. Pero bago pa man siya nagdesisyon na sumama kay Choi, ay muntikan na siyang mapa-atras nang malaman niya na silang dalawa lang papasok sa loob ng gates. Kaya noong sinubukan niyang umatras sa kanyang alok, ay agad na sinabi sa kanya ni Choi ang tungkol sa kanyang nararamdaman na alam na niya na ganito ang magiging reaksyon ni Taekyang. Pero sa oras na yon, doon sinabi sa kanya ni Choi ang isang bagay bago siya tuluyang umatras. Sinambit sa kanya ni Choi na siya ay isang reawakened hunter din. Matapos marinig ito ni Taekyang, siya ay napahinto at labis nagulat sa kanyang narinig. Kaya't siya ay lumingon kay Choi, at tinanong kung ano ang kanyang tinutukoy, sapagkat ang pagkakaalam ni Taekyang ay isa siyang C-rank na hunter. Samantala, sinabi sa kanya ni Choi na ang C-rank ay ang dati pa niyang ranggo. Dahil pagkatapos niyang makakuha ng ranggo na C, ay agad siyang na-reawaken ng pagkakataong yon. Kaya't napagtanto ni Taekyang na si Choi ay malamang nasa B-rank o nasa mas higit pa. Sinabi din niya sa kanyang sarili na medyo nabigla siya noong nakaraan. Pero siguro ngayon makikita na niya kung gaano kalakas ngayon si Master Choi. Pagkatapos, ginamit ni Taekyang ang kanyang Chi Sense, matapos may naghagis sa kanyang harapan ng isang sibat. Habang si Choi ay nagsasabi na kadalasan sa mga Swamp Lizard Men ay gumagamit ng sibat bilang kanilang sandata. Kaya't napamura si Taekyang nang makita ang nakabaong sibat sa kanyang harapan, habang sinasabihan siya ni Choi na siya ay mag-ingat. Ilang sandali pa, nagpakita na ang mga Lizard Men sa kanilang harapan. Kung saan, sa pamamagitan ng Chi Sense ni Taekyang nakikita niya ang antas ng kanilang mga kaaway na umabot sa level 40 at mayroong dalang armas na sibat. Di nagtagal, kaagad na tumira ng sibat ang mga Lizard Men papunta sa kanila. Sa puntong yon, si Taekyang ang unang inatake ng mga halimaw, pero nagawa nitong depensahan ang kanyang sarili gamit ang kanyang armas. Ilang sandali pa, mabilis na sumugod ang isang halimaw papunta sa kanila. Habang silang dalawa ay tumingin sa papalapit na halimaw, nagsalita si Taekyang na mukhang hindi naman ito nakakatakot, sapagkat umaatake lamang sila ng mag-isa. Sinabi naman sa kanya ni Choi na yon ang katangian ng mga Lizard Men. Dahil sila ay mga Padalos-dalos na nilalang na mas pinipili ang makipaglaban ng harapan. Nang marinig ito ni Taekyang, siya ay nag-isip na siguro mas mabuti na manatili siya muna sa likuran ni Choi, para hindi siya ang maunang atakihin ng halimaw. Nang sandaling yon, nagtaka si Taekyang kung bakit siya ang pinili ng halimaw na unang atakihin sapagkat nasa harapan na nila itong si Choi. Kaya matapos nito, agad siyang dumpense gamit ang kanyang sibat upang itakwil ang Lizard Men. Dahil dito, siya ay nagtataka kung ano ang problema ng halimaw na ito, dahil parang sa kanya lamang nakatutok ito sa pag-atake. Sinambit sa kanya ni Choi na ito ay dahil sa kanyang suot na armor, na tinugunan naman ni Taekyang kung ano kinalaman dito. Kaya ng sandaling yon, ginamit niya ang sistema upang tingnan ang kanyang inventory, at doon niya nalaman na ang material na ginamit sa kanyang sandata at leather set na armor, ay gawa pala sa Lizard Men. Kaya doon niya napagtanto na ito pala ang dahilan kaya siya lang ang inaatake nito. Dagdag pa niya, kung siya ay isang Lizard Man din, siya ay magagalit din kung makita ang ganitong kasuotan. Sa puntong ito, sinabi niya sa kanyang sarili na siya na lang ang tatanggap ng mga galit na Lizard Men. Pero ilang sandali pa, sinigawan niya si Choi kung ginawa niya ba ito ng may sadya, at siya ay sumagot sa kanya kung ano ang kanyang ibig sabihin.
Wika pa ni Taekyang sa kanya, na binabalak sigurong gawin siyang pain sa mga halimaw o panggulo para habang abala sa kanya ang halimaw ay mapapatay niya ito ng madalian, at yun siguro ang kanyang plano simula't pa. Pero si Choi ay tahimik sa kanyang paratang. Pero ilang sandali pa, pinaalala ni Choi sa kanya na una sa lahat, siya ay kanyang malaya pinapili ng mga gamit kung alin dito ang kanyang susuotin. At ang pangalawa na kanyang binanggit, na kung ano man ang mangyari, hindi siya kikilos ng kahit isang beses sa raid na ito. Kaya't siya ay pinaalalahanan ni Choi na huwag siyang magkamali ng pag-intindi dito. Wika naman ni Taekyang sa kanyang sarili, na kung ibig ba sabihin ni Choi ay siya ang makipaglaban sa lahat ng mga halimaw dito, habang siya ay nakatayo lamang at walang ginagawa, kaya't kinumpirma niya ito kay Choi kung ito ba ang kanyang ibig na ipahiwatig sa kanya, at sinang-ayunan naman ito ni Choi. Matapos ang pag-uusap na yon, kaagad na umatake ang halimaw kay Taekyang, habang sinasangga niya ng kanyang sandata ang kanyang pag-atake. Kasabay nito, habang siya ay nakikipaglaban, tinanong niya si Choi kung ano ba ang dahilan bakit nga ba niya ginagawa ito sa kanya. Habang si Choi ay nasa taas ng puno at nagbibigay lamang ng moral support sa kanya. Pero si Taekyang ay naiinis na sa kanya at iniisip niya na siya ay isang baliw. Sa puntong yon, lumipat ang kanyang pansin sa mga nagwawalang halimaw na lizardmen. Kaya't pinaikot nito ang kanyang sibat, upang depensahan ang kanyang sarili. Pagkatapos, seryoso niyang sinabi na ang mga baliw na lizard na ito ay talaga namang nagpapainit ng kanyang ulo. Sa ganitong pagkakataon, seryoso siyang pamwesto ng kanyang fighting style, at ginamit ang Jin Family Spear Technique at ang iba pa nitong kasanayan. Pagkatapos, tumunog ang sistema na dahil sa mga epekto ng kanyang kasuutan na leather set. Siya ay makakuha ng karagdagang 10% na damage. At dahil naman sa epekto ng kanyang sandata, siya ay nakakuha ng karagdagang 20% na damage. Sinabi din sa kanya ng sistema na kailangan niya itaguyod ng mag-isa ang mga lizardmen sa paligid at manatiling alerto. Sapagkat hindi titigil ang mga halimaw na ito upang ipagpatuloy ang kanilang paghihiganti. Pagkatapos ng kanilang bakbakan sa pagitan ng mga halimaw, ay nagawa ni Taekyang na patayin ang mga halimaw na ito, habang makikita natin ang pinsala na kanyang ginawa sa katawan ng isang lizard. Ilang minuto pa, nag-notify ang sistema na nagawa niyang puksain ang mga level 40 na swamp lizardmen, at siya ay nakakuha ng kanyang pag-level up. Ilang sandali pa, bumaba si Choi sa puno at nilapitan ang umiinit na ulo ni Taekyang. Sa puntong yon, galit na lumingon si Taekyang habang siya nagtuturo ng kanyang kamay. Pero bago pa siya makapagsalita ay agad na humingi ng paumanhin si Choi sa kanya. Habang si Taekyang ay nagulat sa kanyang pagkilos. Habang siya ay humihingi ng paumanhin, sinabi sa kanya ni Choi na kailangan niya lang tiyakin ang kakayahan ni Taekyang. Dagdag pa niya, kailangan din niyang malaman kung paano siya kumilos at kung gaano karaming kalaban ang kaya ni Taekyang na harapin. Sapagkat, nais din niyang matukoy kung gaano siya kalayo maaasahan kung makakasama niya na ito. Sinagot siya ni Taekyang na kahit ganun pa man, hindi siya dapat iniwan ito na mag-isa sa pakikipaglaban sa lahat ng mga halimaw na ito. Gayunpaman, ipinahayag din ni Choi sa kanya na siya ay kumpiyansa sa kakayahan ni Taekyang na asikasuhin ang mga halimaw ng mag-isa. Pero hindi niya inaasahan na nagawa ni Taekyang maubos ang mga yon nang hindi man lang nakakuha ng kahit isang gallows. Matapos marinig ni Taekyang ang pagbibigay-pugay sa kanya ni Choi, siya ay nahiya at namumula. Binanggit niya sa kanya na dapat sinabi nito sa kanya ang kanyang plano ng mas maaga. Sapagkat napakadelikado ito kung hindi siya kasing lakas ng kanyang inaasahan. Habang siya ay namumula at napaubo ng kaunti, tinanong niya si Choi kung ano ang kanyang masasabi sa kanyang ginawa. Pero sa puntong ito, hindi sigurado si Choi sa kanyang hatol sa kakayahan ni Taekyang. Kaya't siya ay mayroong dalang isang maliit na bagay, upang matukoy niya pa ito ng mas higit pa. Habang si Taekyang ay nakatitig dito na tila siya ay naguguluhan kung ano ang bagay na ito. Ilang sandali pa, pinindot ni Choi ang maliit na bagay na kanyang dala, at dito ay mayroong lumabas na malaking usok na kulay pula. Habang si Taekyang ay naguguluhan kung ano ginagawa ni Choi. Matapos nito, ang usok ay nagsisimulang kumalat sa kapaligiran. Kaya sa kanyang pag-uusisa, tinanong niya si Choi kung ano ang bagay na yon. Nagsalita si Choi sa kanya na ito ay tinatawag na pheromone o isang uri ng kemikal. Matapos mapansin ni Taekyang ang amoy nito, tinanong niya kung ang kemikal ba na ito ay parang isang uri din ng perfume.
Na sinagot naman ni Choi na parang may kahalintulad ito sa kanyang sinabi. Pero ipinahayag din niya na ang pheromones na ito ay kinuha niya mula sa mga babaeng lizardmen. Nang marinig ito ni Taekyang, siya ay nag-iisip kung ano ba naman ang gustong ipahiwatig ni Choi sa kanya. Ilang sandali pa, may narinig silang kaluskos sa paligid ng kagubatan, at lumipat ang pansin ni Taekyang dito. Pagkatapos nito, nakangiting sinabi ni Choi sa kanya na tila ang kanyang kemikal na ikinalat ay may malakas na epekto. Dahil dito, napatingin si Taekyang sa kanya ng may pagkainis, sapagkat alam na niya na ang kemikal na iyon ay para mang-akit ng mga halimaw na lizardmen. Kasabay nito, nagsimulang lumabas ang mas maraming pangkat ng mga halimaw na lizardmen mula sa kagubatan. Matapos nito, siya ay nagtanong kay Taekyang kung sa kanyang palagay ba makakaya niya harapin ang mga ito. Habang siya ay nagpapawi sa kanyang pagkainis, sinagot niya ang katanungan ni Choi na kung sasabihin ba niya sa kanya na hindi niya ito makakayanang mag-isa, tutulungan kaya siya nito. Natinugunan naman ni Choi na hindi siya tutulong dito. Dahil dito, tahimik na lang si Taekyang at hindi na sumagot pa. Sa puntong yon, ang napakaraming pangkat ng mga lizardmen ang nagsimulang sumugod papunta sa kanya. Habang ang isang higanteng lizard ay lumabas rin sa kagubatan at sinisira nito ang mga nakaharang puno sa kanyang harapan. Ipinaalala ng sistema na ang higanteng lizard na ito ay isang level 52 na Chief Lizardman at mayroon itong kakayahang tinatawag na battle cry. Matapos makita ni Taekyang ang paparating na panganib, siya ay nagsimulang magpawis ng sobra, habang si Choi ay nasa kanyang likuran at nagsasabi na maaari siyang umatras dito. Pero sa pursigidong pagkatao ni Taekyang hindi niya sinagot si Choi, at siya ay nagsimulang maglakad paabante. Nang mapansin ito ni Choi, siya ay nagulat sa ginawang hakbang ni Taekyang. Sinabi sa kanya ng ating bida, na hindi niya ugaliin ang umatras sa laban. Habang si Choi ay nakatayo sa kanyang likuran at nag-iisip kung ano ang planong gawin ni Taekyang sa mga halimaw na ito. Sa sandaling yon, binuksan ni Taekyang ang kanyang character profile, kung saan ang kanyang level ay umabot na rin sa 40. At siya ay mayroong bakanteng puntos na 100. Kaya't ginamit niya ang lahat ng natitirang stat points na ito, at inilagay ang 30 stat points sa kanyang strength at stamina. At 40 stat points naman sa kanyang agility. Ilang sandali pa, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na lakas si Taekyang habang ramdam niya ang pagdaloy nito sa kanyang buong katawan. Kasabay nito, ang mga pangkat ng mga halimaw ay lumulusob sa kanyang harapan, habang si Taekyang ay nakatayo at naghihintay sa paparating na mga halimaw. At siya ay handa na sa kanilang pag-atake. Nang makalapit na ang higanteng halimaw, siya ay nagbigay ng napakalakas na ungol kay Taekyang, at sa puntong yon, ginamit ni Taekyang ang kanyang napakalakas na kakayahan na tinatawag na one strike. Kung saan mayroong lumabas na parang kidlat sa kanyang nakatutok na sibat, na nagbigay ng pinsala sa lahat ng mga samalubong na halimaw sa kanyang harapan. Nang masaksihan ito ni Choi, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Habang pinagmamasdan niya ang matinding ginawa na pag-atake ni Taekyang, ay nagwika ito sa kanyang isip na kung paano makakaya ng isang C-rank na hunter na kamakailan lang na reawaken, ang makakagawa ng ganitong bagay habang si Taekyang ay inubos ang lahat ng mga halimaw sa isang pag-atake lamang. Kaya ng sandaling yon, inalala niya ang araw na pumunta sila sa E-rank na gates, kung saan ang pambihirang halimaw na kanyang pinabagsak ay nangangailangan ng lakas ng 2 C-rank na hunters. Pero sa taglay na lakas ni Taekyang ngayon, isang kalokohan pa rin ang sabihin na siya ay isang C-rank na hunter. Habang siya ay nakatitig kay Taekyang, iniisip niya na kaya siya pumunta sa raid na ito ng sila lamang dalawa, dahil gusto nitong makita ang limitasyon ni Taekyang, pero ngayon, ay mas lalo pa nalilito si Choi kaysa dati. Kaya't sa ganitong pagkakataon, mukhang kailangan na nilang pumunta sa isang C-rank na gate sa susunod nilang raid. Pero bago pa man, pumasok sa isipan ni Choi na kung posible kaya na mas malakas pa si Taekyang kaysa sa kanya. Pero sinabi niya na hindi ito maaari. Ilang sandali pa, narinig niya na umiiyak si Taekyang sapagkat nasira nito ang mamahaling leather set dahil sa kanyang ginawang pag-atake. Pagkatapos nito, sila ay lumabas na sa gates habang si Taekyang ay hindi pa rin matanggap ang pagkasira ng kanyang kasuotan. Matapos nilang makalabas sa gates, ay naabutan na sila ng madilim na gabi. Habang sila ay nagbibihis at naglalagay ng kanilang gamit, nagsalita ang tagasilbi ni Choi na napakahusay ng kanyang young master. Habang si Taekyang ay nagtataka, sapagkat mayroong personal na tagapangasiwa si Choi.
At ang pagkakataong nakita niya lamang ang isang katulad nila ay sa simbahan. Matapos nito, nagpasalamat si Choi kay Taekyung sa kanyang napakahusay na trabaho ngayong araw. Natinugunan naman ni Taekyung kung anong oras sila magkikita bukas. Sinabi sa kanya ni Choi kung ano ang kanyang ibig sabihin na bukas. Dagdag pa niya, kung inaakala pa rin ba ni Taekyung na sila ay magtatrabaho sa katapusan ng linggo. At wika naman ni Taekyung na di ba ito'y pangkaraniwan na sila ay magtrabaho ng ganoong araw. Nang marinig ito ni Choi, siya ay nagulat sa mga ipinahayag ni Taekyung. Isinalaysay nito na ang layunin ng katapusan ng linggo ay upang magpahinga. At ito ay ipinag-uutos ng batas na gawin ito ng mga hunter. Kaya't siya ay tinanong ni Choi kung pinipilit ba siya ng kanyang nakaraang guild na magtrabaho tuwing katapusan ng linggo. Sa kabila nito, tinanong ni Taekyung na anong uri ng may mga gitnang antas na guild ang sumusunod sa patakarang iyon. Sapagkat pinapayagan sila na sumama sa mga raid sa pamamagitan ng pagdagdag ng kanilang sahod. At dahil ayaw rin nilang i-dokumento ang kanilang mga ginagawang raid tuwing katapusan ng linggo. Kadalasan dito ay binabayaran sila ng cash. Dahil ang mga gates ay hindi naman nawawala tuwing katapusan ng linggo. Pero sinagot naman siya ni Choi na isa na siyang C-rank na hunter ngayon. Kaya't hindi na niya kailangan pang mamuhay ng ganoon. Wika niya sa kanyang sarili, sinusubukan niya lamang ito matapos ang lahat ng bagay, dahil hindi siya sigurado kung mawawala ang kanyang sistema o hindi. Kaya sa puntong yon, sinabi niya kay Choi na naisip niya lamang gawin ito upang sulitin ang kanyang bagong natuklasang kapangyarihan. At dahil dito, siya ay sinagot ni Choi na siya ay mapapagod lamang ng husto. Kay mas mabuti na isipin din ni Taekyung ang kanyang pamilya. Nang marinig nito ang kanyang sinabi tungkol sa pamilya, napaisip si Taekyung na sa telepono niya lang nagagawang makausap ang kanyang pamilya. At wala pa itong pagkakataong bisitahin sila. Sa kanyang palagay, halos 2 buwan na noong ginawa niya ito, pero kung isasama niya ang kanyang panahon sa Miriam World, mga 3 buwan na rin ang lumipas noong siya ay bumisita sa kanila. Samantala, nagsalita si Choi sa kanya na sa anumang kaso, ang kanilang guild ay ipinapatupad ang batas para sa mga hunter. At ito ay nakasulat din sa kanyang temporaryo na kontrata, kaya't binalaan niya ito na huwag niyang gawin ang anumang bagay, maliban sa pahinga. Dahil kung hindi, siya ay maglalabag sa kanilang kontrata, na sinunod naman ni Taekyung na walang kontra. Habang tinititigan niya ang kanyang leader na si Choi, napansin niya na siya ay isang tao na kapag sinabing magpahinga ay dapat mong sundin. Sapagkat siya ay sobrang matibay o stricto sa usaping pagpapahinga, at sa tingin nito, siya ay may kabutihan sa kanyang puso. Pero kinontra ito ng kanyang isip, sapagkat siya ay kanyang hinayaan na lumaban na mag-isa sa loob ng C-rank na gate ng buong araw. At ang kanyang mga pinagdadaanan kay Choi sa nakaraang 4 na araw ay sapat na para siya ay magalit muli. Sa kabila nito, naisip rin ni Taekyung na kaya siguro siya ay pinapahinga nito, sapagkat gusto niyang abusuhin uli ako sa susunod na linggo. At sa kanyang tingin, siya ay naaawa rin sa tagasilbi ni Choi, dahil hindi siya makaalis kahit medyo hating gabi na. Pero ang dalawa ay nag-uusap tungkol sa isang malita at ito ay ipinapaabot ni Choi para kay Taekyung. Nang sandaling yon, lumapit ang tagasilbi ni Choi sa harapan ni Taekyung at binibigay nito sa kanya ang isang itim na malita, na agad naman ay kinagulat ni Taekyung ng oras na yon. Matapos nito, siya ay nagtataka kung ano ang laman nito, sapagkat napakabigat ng maletang ito. Kaya napaisip si Taekyung kung ano ang laman ng bagay na ito. Pero bago pa nito, sinabi ni Choi sa kanya na ito na ang kanyang lingguhang bayad. Dahil dito, nagtataka si Taekyung sapagkat ang pagkakaalam niya ay sa katapusan pa siya ng linggo makakatanggap ng sahod. Pero mabilis din niyang tinanong kung magkano naman ang laman nito. Pero ang tagasilbi ni Choi ay nagpapalam na sa kanya, habang si Choi ay nagpahayag na siya ay naglagay ng kaunting dagdag kaysa sa nakasaad sa kanyang kontrata. Kasama din dito sa loob ang kabuuang balanse, kaya't pinayuhan niya si Taekyung na siguraduhin din niya suriin ito ng personal, sapagkat siya ay aalis na ngayon. Nang makaalis na ang kanyang leader na si Choi, siya ay napatulala ng saglit. Habang tinitingnan niya ang kanyang malita, kaya't bago pa niya ito buksan, siya ay tumitig sa kanyang paligid kung mayroon bang nakatingin sa kanya. Ilang sandali pa, pinatong niya ang kanyang maletang hawak sa upuan, upang suriin ang laman nito. Nang mabuksan niya ang loob nito, siya ay napamura ng malutong, habang siya ay napaatras ng bahagya dahil sa pagkagulat,
tinatanong niya kung magkano naman ang halaga ng perang ito. Matapos nito, kinuha niya ang isang papel, na naglalaman ng kabuuang halaga ng pera. Sinasabi sa resibo na ang kabuuang balanse ay 30,000 dolyar, pero nang tinitigan niya ang pera, napagtanto niya na ito ay mas mataas pa kaysa sa nakasaad na halaga sa papel. Dahil dito, inusisa niya ng mabuti ang nakasulat sa papel. Nang bigla, nakasaad dito na ang kanyang bonus ay nasa mahigit 270,000 dolyar, na siyang ikinagulat naman ni Taekyung sapagkat mas malaki pa ang kanyang bonus kaysa sa tunay na sweldo nito. Matapos nito, kumikinang ng mga dolyares ang mata ni Taekyung habang ito ay pinupuri ang kanyang leader na si Choi, at siya ay nagsasabi na iaalay nito ang kanyang buong katawan sa kanilang guild. Pagkatapos ng lahat, lumipat ang eksena sa isang apartment, kung saan siya ay sumakay sa isang elevator. Nang buksan niya ang pintuan ng isang kwarto, bigla siyang sinalubong ng kanyang kapatid at ina, dito ay tinawag siya ng kanyang nanay na anak. Habang si Taekyung ay napahinto nang makita niya ang kanyang pamilya. Ilang sandali pa, siya ay ngumiti sa kanyang ina, at dito ay binati niya ang kanyang ina. Matapos nito, ipinatong ni Taekyung ang isang bag sa lamesa, kung saan naglalaman ito ng napakalaking halaga ng pera. Habang ang kanyang ina at kapatid, ay nagulat nang makita nila ito. Dito ay ipinagmamalaki niya ang kanyang bagong identity card na kung saan nakasaad na isa na siyang C-rank na hunter. Dahil dito, ang kanyang bunsong kapatid ay masayang-masaya ng oras na yon. Pagkatapos nito, sila ay dinala ni Taekyung sa isang mall, upang sila ay kanyang ipag-shopping ng mga gusto nilang bilhin. Dinala rin niya ang kanyang pamilya sa isang mamahaling restaurant, upang kumain ng masarap at mamahaling pagkain. Habang siya ay tinitigan ng kanyang ina, biglang unti-unting umiitim ang kanyang paligid. At ilang sandali pa, siya ay nakarinig ng isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Nang magising ito, siya ay punong-puno ng pawis at bumungad sa kanyang harapan ang kanyang kapatid. Pagkatapos niyang magising, biglang nag-notify ang sistema na ang kanyang pagtulog ay natapos na. Dahil dito, tinanong siya ng kanyang kapatid kung nagkaroon ba ito ng masamang panaginip, dahil narinig nito na sumisigaw si Taekyung habang natutulog. Sa sandaling yon, bumangon si Taekyung sa kanyang kama, at dito ay napagtanto niya na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip. Pero siya ay napaisip kung alin kaya doon ang kanyang panaginip. Pero tila hindi na niya maalala ang lahat ng yon. Samantala, siya ay nagtatanong kung ano itong nakakainis na kanyang nararamdaman. Habang siya ay nakahawak sa kanyang sumasakit na ulo, napagtuunan niya ng pansin ang kadalasan niyang nararamdaman sa tuwing siya ay matutulog. Sinabi niya na napakahusay ng sistema sa pag-aayos ng kondisyon ng kanyang katawan. Pero ito ang unang pagkakataon na nakakaranas siya ng ganitong pakiramdam. Samantala, nagtanong ang kanyang kapatid kung mayroon bang masamang nangyari sa kanya. Natinugunan naman ni Taekyung na wala lamang ito. Kaya't pinaalalahanan niya si Taekyung na kung may nangyari mang masama, ay ipaalam niya ito sa kanya. Ipinahayag din niya na huwag niyang solohin ang lahat ng pasanin. Kahit ang kanilang ina ay nag-aalala rin sa kanya. Sinagot siya ni Taekyung na naakma na niya ang halos lahat ng kanilang gastusin. At wala na siya dapat ipag-alala dito. Sinabi din niya na meron siyang isang bagay na ikinababahala. At iyon ay paano niya gagastusin ang lahat ng pera na meron sila ngayon. Kaya't siya ay seryoso na wala ng dahilan para mag-alala tungkol sa kanya. Sinambit din niya sa kanyang kapatid na siya ay mag-focus na lamang sa kanyang pag-aaral. Nang marinig ito ng kanyang kapatid, sinabihan niya si Taekyung na ito ay nagpapanggap lamang. Pero tumugon naman si Taekyung na hindi ito isang biro, at sinasabi na kung dapat pa ba niyang ulitin na ipakita sa kanila ang kanyang bag na puno ng pera. Sa puntong yon, tumalikod ang kanyang kapatid at nagsasabi na siya ay ayos na dito, kaya't hindi na kailangan pang mag-alala ito tungkol sa kanya. Matapos nito, tumawa at nakangiting tumitig si Taekyung sa kanya. Nang bigla, lumingon ang kanyang babaeng kapatid at nagtanong kung sino naman si Jin Wai-kyung. Nang marinig ito ni Taekyung, siya ay kinilabutan sa kanyang sinabi, at hindi niya nagawang sumagot kaagad sa katanungan ng kanyang kapatid.